Oh! Yeah! Mayong lahat para sa ating panalangin. Almighty God, we praise and thank you for this day. May you give us the wisdom and strength that we need so that we can better understand what we study today. We ask for everything in the name of our Jesus, our great Savior. Amen. So our food for thought, your education is a dress rehearsal for a life that is yours to lead. So as a student, think of every class, every assignment, and every challenge as preparation for the bigger stage of life. What you learn and how you grow now will shape who you become later. The effort you put in today is an investment in the future you're building. So take every opportunity seriously, stay curious, and remember, the world is waiting for you to step into it with all the knowledge and skills you're acquiring. Good day everyone! Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay naghanda ako ng isang palaro. Ito ay ang Kaalaman Ko, Ibahagi Mo. Itong partner edition. Ang tanging gagawin niyo lang ay mamimili lang kayo ng kapartner. At ang bawat isa sa inyo ay magkatalikod. Magkatalikod kayong magkapartner. Kumbaga, nandito nakaharap yung isa at yung isa naman ay dito nakaharap. At magbibigay lang ako ng isang region. Halimbawa na lang ay region, magbigay ng city na nakapaloob sa Region 3, huhulaan yung parehas. Dapat magkatugma yung sasabihin nyo. Halimbawa, ang napili nyo is Nueva Ecija, sabay dapat kayo at dapat magkamukha kayo. At ang bawat grupo na makakaipon ng maraming points ang siyang mananalo. Naiintindihan ba? At kung naiintindihan, tayo'y magsimula na. Nag-enjoy ba ang lahat? Ayan, mahusay. Ngayon naman ay tayo magsimula na sa ating talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay nakapaloob sa Unit 5, Teaching Strategies in Social Studies for Intermediate Grades. Handa na ba kayong matuto? At kung handa na, tara na nga at magsimula. Ngayong araw, ating tatalakayin ang type of strategies according to scope. May dalawang uri daw ang strategies according to scope. Ito ay ang individualized instruction at ang group instruction. Ngunit, ano nga ba ang individualized instruction? Individualized instruction, according to Education Encyclopedia 2020, is when the characteristic of the individual learner are taken into account more. This can be used in elementary grades if the kids in grade 4 to grade 6 have a wide range of skills and abilities. Teachers should consider the INA of the child or the child interest, nature, and skills when educating children in grade 4 to grade 6 according to educators. Ang individualized instruction ay isang approach na kung saan ay isinasaalang-alang ang uniqueness ng bawat mag-aaral. Dito, ang mga guro ay nag-a-adjust ng pamamaraan ng pagtuturo upang sa ganon ay malaman ang interes at likas na katangian ng mga mag-aaral at kakayahan ng bawat mag-aaral kung paano sila matututo. Mahalaga din dito, lalo na sa mga elementary, kung saan may mga malaking pagkakaiba ang kasanayan ng bawat isa. Dito nga ay inaalam ng guro ang interest at kakayahan ng mag-aaral kung paanong paraan sila matututo. Ang individualized instruction ay nakatuon sa tatlong aspeto. Ito nga ay ang pace, method, at ang content. Ang tatlong pangunahing aspetong ito ay may malaking pananagutan upang sa ganun ay matagunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang tatlong aspetong ito ay may mahalagang gampanin sa guro upang sa ganun ay maging matagumpay ang individual instruction or ang individualized instruction. Una na nga dito ay ang pace, ang oras na ibinibigay ng mga mag-aaral.
Pangalawa naman ay ang method, na kung saan paano itinuturo ang paksa. At pangatlo ay ang content o ang nilalaman ng aralin. Lahat ng ito ay kailangan ng pagsasaayos upang sa ganun ay umangkop sa kakayahan ng mga mag-aaral. Ating alamin, ano nga ba ang PACE? PACE refers to the time allotted for students to understand material, essential for grade 4 to grade 6, to give enough time to complete the task and acquire content. Adjust the time based on difficulty. Easier lesson get less time, while the harder lesson need more time. Ang PACE ay ang tamang oras na ibinibigay sa mga mag-aaral upang sa ganun ay mapagtagumpayan o mas maunawaan nila ang aralin. Kung ang paksa ay mas madali, mas maikli ang oras na ibinibigay. Samantalang kung ang paksa naman ay mahirap, mas mahabang oras ang inilalaan upang sa ganun ay mas maunawaan nila ito ng husto. Mahalaga ito upang sa ganun ay hindi minamadali ng mga mag-aaral at mas naiintindihan nilang mabuti ang kanilang tinatalakay na aralin. Ngayon naman ay dumako tayo sa method. Ano naman ang method? Method refers to how information is organized and taught. Choose appropriate teaching strategies based on the needs of students, especially for slower learners. Dito, ang guro ay kailangan pumili ng pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo. Halimbawa, kung si learner ay mabagal matuto, maaaring gamitin ng guro ang estratehiyang gumamit ng mga iba't ibang visual aids o kaya naman ay gamitin ang practical na mga activity upang sa ganun ay matulungan ang mga mag-aaral na matutunan ang aralin. Ngayon naman ay dumako tayo sa content. Ano nga ba ang content? Content refers to the material or subject matter being taught. Consider the difficulty to the content, break up simple lessons into smaller chunks. Avoid overwhelming students with too much content or at once. Adapt lessons to their skill level to prevent frustration. Ang content ay tungkol sa nilalaman o paksa na itinuturo ng guro. Kung ang paksa ay masyadong madali, ang guro ay dapat maghati-hati ng aralin upang sa ganun ay hindi magsawa ang mga mag-aaral. Kung mahirap naman ang aralin, ay maaaring magdulot ito ng stress o kaya pagkabagot sa mga mag-aaral o kaya takot na kailangan ng maayos na pagpaplano. Kaya mahalaga na kapag nagtuturo ang guro ay laging isinasaalang-alang kung ang mga mag-aaral ba ay angkop sa itinuturo natin. Mahalagang isaalang-alang natin ang kanilang kakayahan upang sa ganun ay masigurado natin na sila ay natututo at hindi basta-basta pumapasok lang. At ngayon naman ay dumako tayo sa group instruction. Ano na nga ang group instruction? Group instruction, also known as cooperative learning, has a major impact on student progress and is extensively employed in elementary school, according to Hattie 2009. These structures are increasingly being used in various curriculum areas by many middle and high school teachers. Ang group instruction ay tinatawag ding cooperative learning, ay may malaking epekto ito sa pag-unlad ng mga estudyante. Karaniwang itong ginagamit sa mga paaralan sa elementary. Ang group discussion ay nakakatulong sa mga mag-aaral na kung saan ay nahihiya na makipag-cooperate or nahihiyang sumagot ng mag-isa. Kadalasan nga itong nagaganap sa elementary na ang bata ay nasa isang sulok lang at hindi nakikipag-participate. At ang group discussion ay nakakatulong upang sa ganun ay malaman ng guro na ang bata ay hindi basta-basta lang nakikinig kundi natututo din. Alam niyo ba na may dalawang uri ang group instruction? Ito ay ang team accelerated instruction at ang learning together. Ang bawat isa ay may layuning mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ngunit alamin natin ano nga ba ang Team Accelerated Instruction or TAI. TAI is a cooperative learning method where heterogeneous groups work together to master the assignments, emphasize teamwork and collaboration,
The team consists of students with different abilities working together. Ang TAI ay isang sistema ng cooperative learning na kung saan ang mga estudyante ay mula sa iba't ibang antas ng kakayahan ay nagsasama-sama upang sa ganun ay magtulungan at matutunan ang isang paksa na inihahanda ng guro. Ngayon naman ay dumako tayo sa Learning Together or LT. Ano nga ba ang Learning Together or LT? Learning Together or LT involves students learning from their peers. Focus on peer-to-peer interaction can be helpful for slower learners, or they can receive help from classmates instead of relying solely on the teacher. Ang Learning Together or LT ay isang pamamaraan na kung saan ang mga estudyante ay nagtutulungan at natututo mula sa kanilang mga kamag-aral. Mahalaga ito lalo na sa mga estudyanteng nahihirapan dahil sila ay maaaring matulungan ng kanilang mga kaklase sa halip na maghintay na lamang ng tulong ng guro. Halimbawa na lang nito, if a students like Benjamin struggle with social studies, the teacher can divide the class into small groups. Halimbawa, kung nahihirapan nga si Benjamin sa isang paksa sa social studies, ay maaari siyang matulungan ng kanyang mga kamag-aral at hahatiin lamang ng guro ang kanyang klase sa dalawang grupo upang sa ganun ang bawat estudyante ay makakuha ng tulong mula sa kanilang bawat isa o sa kanilang mga kaklase. Ang ganitong paraan ay pinapakita ang pagkakaisa at pagtutulungan na kung saan nakakabuo sila ng pagkakaibigan. Ngayon naman tayo nakatapos na sa ating aralin. Ngunit bago ang lahat, atin ngang alamin kung kayo ay natuto sa ating tinalakay. Ano na nga ang dalawang strategies na ating tinalakay ngayong araw? Mahusay, ito ay ang individualized instruction at ang group instruction. Base sa ating pinag-aralan, may tatlong uri ng aspeto na nakapaloob sa individualized instruction. Ano na nga ito? Magaling. Ito ay ang pace, method, at content. Ang tatlong ito ay may kinalaman o may mahalagang bahagi sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon naman, ating alamin ano na nga ang dalawang uri ng group instruction. Magaling. Ito ay ang Team Accelerated Instruction or TAI at ang Learning Together or LT. Mahusay. Talagang natuto kayo sa ating tinalakay. Hanggang dito na lang ang aking bahagi. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Good day everyone, I am Joelyn B. Gaspar, and before we proceed to our next discussion or to our next topic, which is the types of strategies according to modality, let's have a game first. So lahat naman po tayo pamilyar sa larong scramble word, right? Alright, for the first word, okay, very good. Kung ang sagot nyo ay visual learners, is kayo po ay tama. So, ano nga po ba ang visual learners? So, ang visual learners po is yung mga tao na natututo at mas nakaka-absorb ng informasyon sa pamamagitan ng mga visual na stimuli, tulad ng mga larawan, diagram, chart, at mga visual aids. So, yung mga visual learners po ay may kakayahang mag-imagine or mag-visualize ng mga ideya at konsepto sa kanilang isipan. Kaya po, mas madali nilang nauunawaan ang mga bagay na ipinapakita sa pamamagitan ng mga imahe o mga visual na representasyon or presentasyon. So, karaniwan din po ang mga visual learners ay may mahusay na memorya para sa mga detalye at imahe. At mas madalas nilang gamitin ang mga kulay, mga diagram at mga visual na representasyon upang mas mag-organisa at iproseso ang mga impormasyon. Ngayon naman, dumako tayo sa strategies for teaching visual learners. So, una na dito ay ang use visual aids. Visual aspect will benefit
most other learners as well. So, sa paggamit nga po ng visual aids tulad ng mga larawan, diagram o simpleng guhit ay nakakatulong upang mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral. So, halimbawa na lang dito, kung nagtatanong yung students mo or yung learners tungkol sa bahagi ng katawan ng halaman. So, maaari kang gumamit ng mga larawan ng halaman na may label upang malinaw na maipakita kung saan yung mga lugar, kung saan nakalagay yung ugat, sanga o dahon. So next naman is to aid visual imagery, use visual analogies and metaphors. So, paggamit ng visual analogies at metafora. So, ang paggamit ng analogies o paghahambing ng konsepto ng isang bagay na mas pamilyar sa mga mag-aaral ay isang magandang paraan para mapalawak ang kanilang pagkaunawa. So, halimbawa na lang, kung ipapaliwanag ang brain or yung utak, maaari itong ihambing sa isang computer processor. So, gamitin ang mga visual cues na may kinalaman sa mga bagay na madaling makita ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang mas madali nilang maisabuhay ang konsepto. So next, because images are not always feasible to employ for certain topics, consider writing essential ideas in front of the class as visual cues. So, pagpapakita ng mga mahahalagang ideya. So, dahil hindi palaging posible o practical ang paggamit ng mga larawan sa lahat ng pagkakataon, ang isang magandang alternatibo ay ang pagsulat ng mga mahalagang puntos sa harapan ng klase bilang visual cues. So, halimbawa na lang, kung ikaw ay nag-uusap tungkol sa mga hakbang sa pagsulat ng isang sanaysay, maaaring isulat mo ang mga hakbang sa board upang ito ay maging gabay ng mga mag-aaral habang sila ay nagsusulat. So next is replace the colors and photos with words. So palitan ang mga kulay at larawan ng mga salita. Kung hindi available ang mga visual aids tulad ng kulay o larawan, maaari mong gamitin ang mga salita upang ipakita ang mga konsepto. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa kalikasan, maaari mong ilarawan ito bilang isang malawak na berdeng kagubatan o malinis na dagat. So, nagbibigay ng imahen sa isip ng mga mag-aaral. So, next is, because this includes looking at your presentation or visualizing what you're delivering, ask the students to write down explanation and take notes. So, dahil kabilang sa proseso ang pagsusuri ng iyong presentasyon o ang pag-visualize ng iyong itinuturo, mahalaga na hikayatin mo yung mga mag-aaral na magsulat ng mga paliwanag at magtala ng mga notes. So, ang pagsusulat ng mga ideya at mahalagang impormasyon ay makakatulong sa kanilang mas madaling pag-unawa at pagtanda sa mga konseptong itinuturo. So next is highlight or color crucial points in the text. So i-highlight o kulayan ang mahahalagang punto sa teksto upang madali itong makita at maiwasang malito ang mga mag-aaral. So, ang pag-highlight ay nakakatulong upang magbigay pansin sa mga pangunahing idea at impormasyon na kanilang matututunan. Next is, use it sparingly.
So, gamitin ang pag-highlight o pagkulay ng maingat at hindi labis. So, dapat lamang ituro ang mga pinakamahalagang bahagi ng teksto upang hindi maging magulo at mas madaling mapokus ang atensyon ng mga mag-aaral sa pangunahing idea. So next is large blocks of text should be avoided. So iwasan ang malalaking blocks ng teksto dahil mahirap itong basahin at maunawaan. So mas mainam na hatiin ang teksto sa maliliit na bahagi o talata upang mas madali itong matutunan at magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magpahinga at mag-isip sa bawat bahagi. So next is include mind mapping exercises for the students. So magbigay ng mga mind mapping exercises sa mga mag-aaral upang matulungan silang mag-organisa ng mga ideya at konsepto. So, ang mind map ay isang visual na paraan ng pagpapakita ng mga relasyon ng mga ideya na nagbibigay ng mas malinaw na pag-unawa sa paksa. So, makakatulong ito sa kanila upang madaling makita ang koneksyon ng mga impormasyon at mas madaling matandaan ang mga ito. So next is color code and organize any material you present since this will aid in their mental organization. So, i-color code at ayusin ang anumang materyales na iyong ipapakita dahil makakatulong ito sa mental na organisasyon ng mga mag-aaral. So, ang paggamit ng iba't ibang kulay para sa mga pangunahing idea o kategorya ay makakatulong sa kanila na mas madaling ma-associate at ma-organize ang impormasyon sa kanilang isipan. So, ang maayos na pagkakaayos ng mga materyales ay magpapadali rin sa kanilang pag-unawa at pagtanda sa mga konsepto. So, the last strategies for teaching visual learners is use terms like picture this or let's see what you do to encourage kids to picture. So, gamitin yung mga salita tulad ng picture this or let's see what you do upang hikayatin ang mga bata na mag-visualize o mag-imagine ng isang sitwasyon o konsepto. Ang ganitong uri ng pagtatanong ay makakatulong sa kanila na mas malalim na maunawaan ang paksa at mas madali nilang maisabuhay ang mga ideya na itinuturo. Alright, bago tayo magpatuloy sa ating discussion is magkakaroon ulit tayo ng scramble word. And huhulaan nyo ulit kung ano nga ba yung mabubuo nitong word. Okay, very good. Kung ang sagot nyo ay oral learners, is tama kayo. So, ano nga po ba ang oral learners? So, ang mga oral learners po ay mas naaapektuhan ng tunog, music, record, tula, at mga ritmo. So, magaling sila sa pag-alala ng mga dialogo at karaniwang may magandang memorya sa mga bagay na may kinalaman sa tunog. So, ang musika ay nagdudulot ng emosyonal na reaksyon sa kanila, kaya't mas madaling nakakonekta ang kanilang pagkatuto sa mga tunog at ritmo na naririnig nila. So, ano nga po ba yung mga strategies for teaching oral learners? So, una na dito yung encourage your pupils to take part in debates. So, hikayatin mo yung mga mag-aaral na makilahok sa mga debate. Ang mga debate ay nakakatulong upang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagpapahayag ng opinyon,
pakikinig at pagpapaliwanag ng mga ideya. Bukod dito, natututo silang mag-isip ng mabilis at magsuri ng mga argumento na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa ng paksa at mas mahusay na kasanayan sa komunikasyon. So next is, if reading is required, audiobooks may be recommended. So, kung kinakailangan ang pagbabasa, maaaring irekomenda ang paggamit ng mga audiobooks. So, ang mga audiobooks ay makakatulong sa mga mag-aaral, lalo na sa mga oral learners, na mas madaling matutunan ang mga aralin sa pamamagitan ng pakikinig. So, ito rin ay isang magandang alternatibo para sa mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabasa o mas komportable sa tunog kaysa sa mga nakasulat na mga salita. So next is, I recommend that they listen to music while going over the content. So, inirekomenda na makinig sila sa music habang binabalikan ang mga aralin. So, ang musika ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng konsentrasyon at pagpapalakas ng kanilang mood habang nag-aaral. So, para sa mga oral learners, ang ritmo at tunog ng musika ay makakatulong sa mas mabilis na pagkatuto at pag-alala ng mga konsepto. So next is, allow for the recording of your training session or make your courses available online. So this is also beneficial for other sort of learning. So, bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na i-record ang iyong mga training sessions o gawing available online ang iyong mga tinuturo. So, makakatulong ito hindi lamang sa oral learners, kundi pati na rin sa iba pang uri ng mag-aaral. So, sa ganitong paraan, maaari nilang balikan ang mga leksyon o yung mga tinuro mo at matututunan ito sa kanilang sariling bilis at oras. So, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon para matutunan ang mga konsepto. So next is, students should be paired up and explain things to one another. So dapat i-pair ang mga mag-aaral at hikayatin silang magpaliwanag sa isa't isa. So ang ganitong paraan ng pagtutulungan ay nakakatulong sa kanilang pag-unawa ng mga konsepto dahil ang pagtuturo sa iba ay nagpapalalim ng kanilang sariling kaalaman. So bukod dito, natututo sila mula sa iba't ibang pananaw at nakakakuha ng mas maraming idea mula sa kanilang mga kaklase. Next is, allowed problem solving is encouraged. So, hikayatin natin yung mga estudyante natin na mag-solve ng mga problem ng malakas. So, ang pagbigkas ng mga hakbang at proseso habang nagsosolve is nakakatulong sa kanila na malinaw na maipaliwanag ang kanilang iniisip. Pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang kritikal na pag-iisip. Makakatulong ito upang mas maunawaan nila ang solusyon at mas madali nilang maalala ang mga hakbang na kanilang ginawa. So next is, when they arrive home, they should recommend rereading their notes to themselves. So pagdating nila sa bahay, dapat nating irekomenda na balikan at basahin muli yung kanilang mga notes. So, ang muling pagbabasa ng mga notes ay makakatulong sa kanila na mas mapalalim ang kanilang pagkaunawa sa mga aralin at mas madaling matandaan ang mga importanteng impormasyon. Next is, make use of rhyme and mnemonic devices. So, gamitin ang mga rhyme at mnemonic devices upang mas madali at mas masaya nilang matandaan ang mga konsepto.
rhyme at ritmo ay nakakatulong upang mapabilis ang proseso ng pag-alala. So, habang ang mga mnemonic devices tulad ng mga acronyms o mga kwento ay nagbibigay ng simpleng paraan para maalala ang mga mahahalagang impormasyon. So, for the last strategies for teaching oral learners is play appropriate sounds from your PC if you're telling a story. So, magpatugtog ng mga angkop na tunog mula sa iyong PC kapag nagsasalaysay ng kwento. Ang mga tunog tulad ng hangin, ulan, o kahit mga hayop ay makakatulong upang mas maging buhay ang kwento at mas madali itong ma-imagine ng mga mag-aaral. So, ang mga tunog ay nakakapagbigay ng karagdagang emosyon at konteksto na nagpapalakas ng kanilang pag-unawa at pag-engage sa aralin. Good day everyone! I am Lorea Gonzalez and today I will continue the report of my other group member. But before that, I have prepared here an activity. All you have to do is unscramble the letters that is shown on the screen. Alright, ang nabuo nating words sa unscrambled letters ay kinesthetic learners, physical or tactile learners, often referred to as kinesthetic learners. They are the students who learn best when they can physically engage with the material. They retain information more effectively when they are actively involved in hands-on activities or movements rather than just passively listening or watching. For them, the more they can interact with the subject matter through movement, manipulation, or doing, the better they can process and understand it. So what are the characteristics of kinesthetic learners? So these are the students often feel restless when sitting still for long periods. They learn best when they can engage in physical activities. They prefer doing over watching or listening. They enjoy building, experimenting, and engaging in practical tasks. They often express themselves better through action or by performing tasks rather than talking about it. Sitting in a desk for a long period of hours can be challenging for them, and they may struggle to focus in such an environment. Here are the strategies in teaching physical and tactile learners. First is incorporate movement in lessons. For example, during a lesson in history, instead of just lecturing, the teacher could organize a historical walk where students physically move around the room or school while discussing key events. For example, they can walk from one station to one another, each station representing a different historical figure or event, and they can read or perform an activity related to that event. Why it works? This type of lesson engages their need for improvement while reinforcing the learning materials. And second, use hands-on learning activities. For example, when teaching math concepts like geometry, students could use physical objects such as building blocks or cut out shapes to construct and identify different geometric forms. For science lessons, students can conduct experiments where they can touch and manipulate materials directly. For example, mixing chemicals or planting seeds. It helps the students visualize abstract concepts and internalize them by physically manipulating objects. Third on the list is incorporate writing and drawing exercises. For example, encourage students to write or draw their ideas using pen and paper, such as creating mind maps, charts, or diagrams that represent a topic. For example, while studying ecosystem, they could draw a food chain or diagram of a water cycle. So, writing and drawing require physical activities, which helps kinesthetic learners process and organize information better. Pang-apat naman po is allowing students standing and walking during lessons. For example,
If a student needs to move, allow them to stand or walk around the room, or even do light exercises like stretching while reviewing notes or reading. For example po, they are reviewing their vocabulary. Students can walk around the room and match flashcards on the walls with the correct definitions. So, it keeps the student engaged and helps burn off energy, leading to better focus and information retention. Panglima po is use real-world examples. For example, in a lesson on environmental science, give students the task of cleaning up a small part of the school garden or planting trees. This could also be connected to the scientific concepts they've learned about ecosystems and the importance of environmental conservation. It connects the lesson to tangible experiences, helping kinesthetic learners understand how their lessons apply to the real world. Pang-anim po is role-playing and simulations. For example, if teaching a social studies lesson about government system, students could role-play as different members of a government. For example, president, senator, or etc. They are simulating how laws are made and passed. In a science lesson naman po about cells, they could role-play the parts of a cell to better understand how each part functions. So, role-playing allows kinesthetic learners to embody the material and learn through action. 7 on the list is encourage study breaks with physical activity. For example, suggest that students take short physical breaks such as a few minutes of stretching or walk around the school while reviewing for a test or studying. It's also helpful to let them create flashcards or study aids while moving around. So physical activity helps kinesthetic learners stay alert and focus better when they return to their task. Kinesthetic learners are often misunderstood because their need for movement is sometimes seen as a problem, particularly in traditional classroom where sitting still is emphasized. In fact, forcing them to remain stationary for too long can hinder their ability to focus and absorb information. For example, a teacher might assume that a student who fidgets or moves around is disrupted. However, for a kinesthetic learner, moving might actually help them focus better. Asking them to sit still for too long might increase their restlessness and reduce their ability to concentrate. Here are the 3 best strategies for kinesthetic learners. So first is movement. Allow opportunities for students to move during lessons. For example, in a language class, have students physically act out a story or role-play a scene, engaging both the material and their physical body. Second is story. Use storytelling to help kinesthetic learners understand complex ideas. For example, while teaching about the solar system, a teacher could ask students to become different planets and act out their orbits and characteristics. Third is visuals. Incorporate diagrams, charts, or maps into lessons. For instance, when studying geography, students could work with large maps on the floor and physically move to different locations to learn about countries, landmarks, or geographical features. Let's say a teacher is teaching a grade school about community helpers. Most of her students are kinesthetic learners. So instead of just talking about community helpers, the teacher could create a role-play scenario where students can take on a role of different community helpers such as firefighters, doctor, teacher, or police officer and act out their responsibilities. So this helps students or learners connect personally to the material. By using these activities, students are able to actively engage with the material through role-playing, building, and direct interaction, all of which reinforce their learning and improve retention. In short, kinesthetic learners thrive in environments where they can move, touch, and interact with what they are learning. Teachers should utilize movement,
hands-on activities, and real-world applications to help these students succeed. By understanding their needs and adjusting teaching methods, kinesthetic learners can fully engage and excel in their studies. And that's all my report. I hope you all understand it. Thank you for listening. Good morning everyone, I'm Bibian Aika Hipolito and my topic is all about model teaching strategies in Araling Panlipunan. Before we start, we will having a short activity. This activity is called Scramble Word. Who wants to answer of this scramble word? Yes, Jessa? Very good. This is try question approach. The next one, who want to answer? Yes, Irish? Very good. This is concept mapping. Our topic is all about try question approach and concept mapping. Can you read this one, Jubel? Very good. Ang tri-questional approach ay isang strategy sa pagtatanong na gumagamit ang tatlong pangunahing tanong upang gabayan ang pagsusuri o pag-unawa sa isang subject. At ang pangunahing tanong na iyon ay ang ano, bakit at paano. Una, ang ano ang pangunahing konsepto? Pangalawa, bakit ito mahalaga o ano ang dahilan sa likod nito? At ang pangatlo, paano ito inilalapat o ginagamit sa tunay na buhay? At ginagamit ito sa pag-aaral upang mas mapalalim pa ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa isang paksa. The next one is concept mapping. Can you read this one, Payal? Good job! Ang concept mapping ay pamamaraan sa pag-aayos ng mga ideya o impormasyon upang ipakita ang kaugnayan nito sa isa't isa. Karaniwang itong ginagamit sa edukasyon upang mapadali ang pag-ayos o pag-unawa sa isang paksa sa pamamagitan ng keyword, hugis, linya at koneksyon. At ito ang halimbawa ng concept mapping. Ginagamit ang concept mapping para mas madaling maunawaan, maalala at mailapat ang impormasyon. Hi everyone, I'm Tia Alec P. Igno at ang aking po i-discuss ay katuloy lang po ng nauna sa akin, which is, this is also parts of model teaching strategies in Araling Panlipunan. But before that, naghanda po ako ng isang short game. Familiar na po tayo rito and ito po ay tinatawag na Rebus Puzzle. Na kung saan, base po sa picture or sa words ay mag-iisip lang po kayo ng maaaring sagot or idea kung ano po yung sentence na dapat pabuo. So, the first one po, ayan. So, sa tingin nyo po, ano po ito? Ayan, kung ang sagot nyo po ay stay back, tama po. Dahil po, pabaliktad yung word na stay, which is yun nga po yung yats. Ayan, so next naman po ay, ayan. Ayan, tama po. Ang sagot po dyan ay think outside the box or thinking outside the box. Dahil po yung word na think is nakapalabas doon sa may box. And then last one is, yan. Ayan, kung sagot nyo po ay downhill, tama po. Dahil po pababa naman yung word na hill. So medyo tricky siya, pero at the same time, maganda po siya kasi you give your own ideas po sa mga ganitong activities. So, ayan. So, for our third model teaching strategies in Araling Panlipunan ay ang cognitive mapping. So, based on its definition, Walter Sparker's cognitive mapping can be used to discuss teachings that focus on cognition or mental ability. This paradigm is typically used for issue-oriented themes. Students can brainstorm ideas for the topic in this manner and then organize the thoughts that come from the brainstorming. So, ang cognitive mapping nga po ni Walter Parker, isa po siyang strategy sa pagtuturo na tumutukoy sa pagpapabuti ng pag-unawa ng mga estudyante sa pamamagitan ng visual at mental na pag-aayos ng kanilang mga ideya at konsepto. Ang cognitive mapping din ay isang proseso kung saan ang mga estudyante ay nag-iisip at nag-oorganisa ng mga ideya sa kanilang isipan at ipinapakita ito sa pamamagitan ng visual at visual na representasyon tulad ng mind maps o concept maps. So, ang layunin po nito ay matulungan ng mga estudyante na makita kung paano nag-uugnay ang kanilang mga konsepto at ideya sa isa't isa upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga
sa mga paksa. So, pero po, yung strategy po na ito ay karaniwang ginagamit sa mga paksa na may kinalaman sa pag-unawa ng mga issue, konsepto, o masalimuot na mga ideya. At meron pong 4 na steps ang cognitive mapping. So, una ay ang pagpili ng paksa, kung saan pumili ng isang paksa o issue na nais pagtuunan ng pansin at ang paksa ay magiging sentro ng buong talakayan o analysis. So dito nga po ay una, pipili kayo ng paksa kung saan po pipili ka or tayo ng isang usaping panlipunan na gusto nating pagtuunan ng pansin. Pangalawa naman ay ang pag-uusap o brainstorm. Dito naman po ay ang mag-iisip na ng ideya, konsepto at saloobin na may kinalaman sa napiling paksa. So, pangatlo naman po ay ang pagsasaayos sa mga informasyon. So, dito naman, sabi dito, pagsasama-samahin ng mga ideya at impormasyong nakuha mula sa brainstorming upang magkaroon ng mas malinaw na pagkakasunod-sunod. So, after natin makapili ng paksa, after natin mag-brainstorming or mag-share ng mga ideas natin, dito na po aayusin yung mga informasyon na yon na galing po sa iba't ibang ideya or sa iba't ibang mga tao, kung saan naayusin na po kung ano po yung mga ideas tungkol na nakapaloob doon sa issue nating napili or sa paksa nating napili. And then lastly is yung pagtatapos. Ito na po yung pinakabuod or conclusion mula po sa mga impormasyong nakalap natin at maiparating ang kabuuang ideya na nakuha mula sa paksa. So dito na po bibigyan ng parang pinaka-short conclusion or pinakabuod na po ng kwento or paksa tungkol sa paksa na ating napili. Susunod naman ay ang social analysis model ni James Shaver. So according po sa definition nito, James Shaver social analysis model can be used to assess social issues at local, national, and global level. So ang social analysis model ni James Shaver ay isang metodolohiya na ginagamit po upang suriin at pag-isipan ng mga isyong panlipunan sa lokal, pambansa at pandaigdig na antas. Ang layunin naman po ng modelong ito ay maunawaan ang mga sanhi, epekto at solusyon ng mga isyong kinakaharap ng lipunan. At may 4 din po itong steps. Una nga ay ang paglalahad ng issue o sitwasyon. Dito po nakaloob yung ipinapakilala ang issue, bakit ito mahalaga, ano ang mga pangunahing problema na kaugnay nito. So dito po, sa unang hakbang natin, pinapakilala ang mga issue or sitwasyon na kailangan nating bigyang pansin. Dito po, itinuturo kung ano ang problema o isyong panlipunan na susuriin natin o dapat nating alamin. At inilalarawan ang mga konsepto at kondisyon na nakapaloob po dito. Halimbawa, maaari mong ipaliwanag yung issue ng kakulangan sa edukasyon o kaya kahirapan o di kaya ang pagkakasira po ng kalikasan, ganon. So gaya po sa una, pipili rin po tayo ng isang paksa sa unang hakbang. Dito po natin susuriin or aalamin kung ano nga ba yung kahirapan, kung ito po yung ating piniling paksa, saan ito nanggaling, at bakit ito isang malaking problema. Kumbaga po ipapaliwanag muna natin kung ano yung paksa na napili mo. So pangalawa naman ay ang pagtukoy sa issue o sitwasyon. Dito naman po nakapaloob yung inilalarawan ng mga sanhi at epekto ng issue at tinutukoy kung sino ang mga apektado dito. So sa pangalawang hakbang po na ito, ang layunin naman nito ay tukuyin na ang mga pangunahing aspeto ng issue. Dito ay pinapakilala na yung mga dahilan or epekto sa nasabing paksa. And then next one is yung pagsusuri sa issue o sitwasyon. Dito po nakapaloob naman yung masusing pagsusuri ng mga aspeto ng issue, pag-alam sa mga posibleng solusyon at mga hadlang. So dito po sa pangatlong hakbang na to, masusing sinusuri na po ang mga aspeto ng issue upang mas maunawaan natin ang koneksyon ng mga sanhi at epekto nito. Dito po tinitignan ang mga komplikasyon o mga hadlang na maaaring pumipigil para mabigyang solusyon ng issue at inaalam na rin po dito yung mga bagay na pwede nating gawin para masolusyonan yung issue na yon or yung problema na yon. At panghuling step po ay pagtatapos din gaya po nung nasa una kanina. Dito na po magbibigay ng solusyon at ito na po yung pinakabuod ng issue. So dito na po ginagawa yung mga pinagsama-sama na nga po lahat ng natutunan mula sa mga unang hakbang. At may papakita na rin dito yung pagbibigay na po ng mga rekomendasyon or para masolusyonan po natin yung issue na yon. Dito ina-assess na yung mga posibleng mga hakbang na maaari nating gawin or malutas yung problema na yan at kung anong mga pagbabago ang maaaring maganap kung ang mga solusyon po na yon ay ipapatupad. Kumbaga po, dito na rin nilalagay yung pinakabuod ng paksa na yon.
So, the last teaching model approach is yung ACES teaching approach. So, dito naman po, according to its definition, this approach is employed in cognitive and affective learning, as well experiential and development learning. So, ito naman po ay isang pamamaraan sa pagtuturo na ginagamit upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng cognitive or yung pag-iisip, at affective or yung emosyonal na pagkatuto. Pati na rin po ang experiential or yung karanasan, at developmental or yung pag-unlad ng pagkatuto. So, dito nga ay may 4 din na steps. Una po dito ay ang activity o gawain. So, sa hakbang po na ito ay magbibigay ng isang aktibidad or magpapasimula ng karanasan ng pagkatuto ang isang guro. So, ang gawain po na ito ay maaaring may kinalaman sa mga turing na sitwasyon or nagpapakita ng paksa o konsepto na itinuturo. Yung nasabing activity po ang magiging pundasyon ng pagkatuto ng estudyante. Kumbaga, mas lalawak din yung kaalaman nila tungkol po doon sa activity na ipapagawa ng guro. So, pangalawa naman ay analysis or yung pagsusuri. Pagsusuri ng mga karanasan at impormasyon mula sa aktibidad upang maunawaan kung ano ang natutunan. So, sa analysis po or yung pagsusuri, matapos po yung aktibidad na yun or yung activity na yun, ang mga mag-aaral po ay aalamin na nila or mas susuriin na nila kung ano yung kanilang natutunan mula sa activity na yun at kung paano nila ito iuugnay sa teorya or konsepto. Dito po, ang mag-aaral po ay pinag-iisipan nila kung bakit at paano nangyari ang mga bagay sa aktibidad na yon at kung ano nga ba yung aspeto or yung dapat nilang pagtuunan ng pansin. So, halimbawa po, kung ang paksa po nila ay pagtutulungan at ang aktibidad po ay may kinalaman sa team project, maaaring magtanong po yung guro na ano ang mga hamon na naranasan nyo bilang isang grupo or ano po yung paano nyo napagtagumpayan ang mga problema sa proyekto. Sa paraan po na ito, lalawak at mag-iisip po yung mga estudyante ng iba pang maaaring maging solusyon sa isang paksa. So, dito po, makikita na rin po dito yung group brainstorming din po. Pasok din po dito yung pag-iisip ng mga kagrupo nila. And then, pangatlo naman po ay ang pag-abstraction o yung paghahalaw. So, sa hakbang po na ito, nagsasagawa na po ng generalization or pagbubuo ng mga pangkalahatang ideya mula sa natutunan sa aktibidad at pagsusuri po upang makuha nila ang mga pangkalahatang prinsipyo o konsepto. Ang mga mag-aaral po ay pinapalawak na yung kanilang pag-unawa sa pamamagitan po ng paghahalaw or pagsasama-sama mula sa mga detalye at karanasan ng aktibidad at ilalapat po nila ito sa mas malawak na ideya or teorya. Kumbaga po, pagbabahagi na nila yung iba't ibang karanasan nila or ideya nila para mabuo nila yung maaaring maging sagot sa paksa. So, maaaring mapagtanto ng mga mag-aaral po na halimbawa ang komunikasyon pala ay pagpapahalaga sa opinyon ng iba at pagbabahagi ng responsibilidad. So, panghuli naman po ay ang application. So, yung paglalapat. Ilapat ang mga natutunan sa mga tunay na sitwasyon o sa kanilang buhay upang mas mapagtibay ang mga kaalaman at kasanayan. So, dito naman po, binibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng pagkakataon na ilapat ang kanilang natutunan sa real-world situation. Ang layunin po nito ay makita ng mga mag-aaral kung paano nila magagamit ang mga konsepto at kasanayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, ang mga aktual po na sitwasyon sa labas ng klase, halimbawa nga po kung ang paksa nila ay pagtutulungan sa grupo, maaaring magtakda po ang guro ng isang follow-up na project or proyekto kung saan po ang mga mag-aaral ay kailangang magtulungan sa isang tunay na gawain o proyekto sa komunidad. Dito po, dito nila masusubok kung paano nila mai-apply ang kanilang natutunan tungkol sa pagtutulungan sa aktual na konsepto. Yun nga po yung parang group project. Doon na po nila malalaman kung paano nila i-apply in real life dahil sa project na ibinigay ng guro. So, yun lang po ang aking part. Thank you. Good day everyone, I am Payal V. Kumar, and before we continue with our discussion, let's have a quick game first. This game is called Word Puzzle. So all you have to do is arrange the letters to form the correct word. Are you ready? If that's so, let us start. So the first word is very good, inquiry. How about the second one? Very good, valuing. Third one? Nice one. It is
moral. So our topic for today is all about inquiry, valuing, and moral dilemma model. So this is the continuation of the discussion earlier. So let us start. Inquiry model. So the inquiry model is a structured approach used to investigate, resolve problems, especially in scientific fields like natural sciences, social sciences, and social studies. So this model involves systematically working through different steps to explore the issues, gather data, and form conclusion. It is designed to help people understand a problem deeply, develop possible solutions, and test those solutions. So there are different steps to do that inquiry model. So the first one is pagtukoy sa suliranin or identifying the problem. Ang unang hakbang ay alamin kung ano nga ba ang problema na dapat solusyonan. Ito po ay malinaw na inilalarawan ng issue o ang mga tanong na kailangang masagot. Pangalawa naman ay ang pagbuo ng mga hypothesis or forming hypothesis. Dito naman ay mag-iisip na ng mga posibleng paliwanag o sagot sa mga tanong na nabuo. Ang mga hypothesis ay tinatawag na educated guesses o mga haka-haka na batay sa impormasyon na available sa atin. And then the next one is pangongolekta ng impormasyon or collecting informations. Sa step na ito po, kailangan ang pangongolekta ng data and evidences na makakatulong sa pag-analyze ng hypothesis. So we can use experiments, observations, and marami pa pong iba. And then the next one is ang pagtaya sa mga hypothesis or evaluating the hypothesis. Gamit ang mga na-collect po na informations, ini-investigate or inaalam kung alin nga ba sa mga hypothesis na ito ang tama o malapit sa katotohanan. Sa step na ito po, ini-eliminate ang mga maling hypothesis at pinipili lamang ang mga konektado. And the last one po is pagbuo ng conclusion or drawing conclusion. Ang huling step ay ang pagbuo ng conclusion base sa mga resultang nakalap. Sa part na ito po, sumasagot tayo sa mga tanong at nagbibigay ng mga rekomendasyon o susunod na mga step pa. So why do we have to use this inquiry model? So this model is helpful because it guides you step by step through the process of discovering answers, whether you are in a science experiment or solving a societal issue. The inquiry model helps you stay focused on gathering reliable informations, testing ideas, and drawing informed conclusions. Now, let us proceed to the valuing model. The valuing model is a process used to make sound judgment, particularly when you're faced with making decisions in complex situations, such as in social studies, ethics, or other fields where values and ideals are playing a big role. So this model is very helpful when we need to weigh different options and consider the consequences of each before making a choice. So there are different steps to do the valuing model as well. So the first one is pagtukoy sa suliranin or issue or identifying the problems or issues. So the first step is to clearly identify the issue or the problem that you need to make decision about. So this is the starting point where you define what are the challenges. And then the next one is paglilinaw sa issue or clarifying the issue. Once you have identified the problem, it is important to understand it more deeply. So these steps po involve clarifying the details of the issue, what's really going on, who is involved, and why it matters. And it helps you to see the issue from different perspectives. And then the next one is pangongolekta or pag-organisa sa ebidensya or collecting and organizing evidences. So the next step is to time to gather relevant information and evidences that will help you understand the issue better. So this could include facts, data, expert opinions, or real-life examples. Organizing this evidence is crucial so that we can clearly see all the information before making a judgment. And the next one is pagtasa sa katotohanan ng ebidensya or assessing the truthfulness of the evidence. After collecting the evidence, it is important to assess its credibility and truthfulness. Are the sources reliable? Is the data accurate? These steps helps you determine which pieces of evidence can be trusted and which maybe need further verifications. And for the last one is pagpili ng alternatibong solusyon or choosing alternative solution. So once you have all the necessary informations, you can start thinking of possible solution to the problem. There may be several ways to address the issue, so it is important to identify all alternative solutions. And the next one, we have pagsasaalang-alang ng kahihinatnan ng bawat alternatibo. So, it is considering the consequences of each alternatives. For each alternative solution, consider the possible consequences
What are the benefits and drawback of each options? This step helps you think about the long-term effects of your choice and how they will impact the community or the society. And for the last one is pagpili ng pinakamagaling na alternatibo or choosing the best alternative. After considering all the possible solutions and their consequences, the final step is to choose the best alternative. This is the option that you have believed will provide the most benefits and align with the values and goals you consider important. So why do we have to use the valuing model? The valuing model is helpful when you need to make thoughtful, informed decisions, especially when values and ethics are involved. By following these steps, you can ensure that you are making a choice that considers all perspectives, consequences, and possible solutions. It can help you develop sound judgment and make decisions that align with both facts and values. Let's proceed to the moral dilemma model by Barry K. Bayer. So, ito po ay proseso ng paggawa ng desisyon kapag meron tayong kinakaharap na mahirap at komplikadong sitwasyon. Ang isang dilema ay isang pangyayari kung saan kinakailangan nating pumili sa pagitan ng dalawa o higit pang mahihirap na pagpipilian. Lalo na kung parehong may hindi ka nais-nais na magiging epekto ito, sa pamamagitan po ng modelong ito, magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri sa bawat options upang makabuo ng makatarungan at makatuwirang desisyon. There are different steps to do the moral dilemma model as well. Ang una po ay ang unang hakbang ipinapakilala or inaalam ang isang sitwasyon na may isang moral na suliranin o mahirap na desisyon. Karaniwan itong isang kwento o tunay na pangyayari ang kailangan mamili ng isang individual sa pagitan ng dalawa o higit pang magkasalungat na desisyon at aksyon. Sa part na ito, tinutulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang problema at ang mga moral na issue na nakapaloob dito. Pangalawa ay ang paglikha ng dibisyon sa aksyon. Dito tinutukoy ang iba't ibang posibleng desisyon o kilos na maaaring gawin ng taong nasa dilema. Mahalaga ang hakbang na ito dahil inilalatag na po dito ang lahat ng mga maaaring solusyon at iniisip na maaaring epekto sa bawat isa. Ang pangatlo naman ay ang talakayan ng mga grupo. Hinahati-hati po ang klase sa maliliit na grupo upang pag-usapan at suriin ang iba't ibang solusyon sa isang dilema. Sa loob po ng grupo, kakaroon ng debate o diskusyon kung aling action ba ang pinakaangkop based sa moral principles. Sa hakbang na ito, natututo ang mga mag-aaral na makinig sa pananaw ng iba at natututong gumamit ng logical and ethical thinking sa kanilang mga pangangatuwiran. At ang panghuli ay ang pagtatapos. Sa huling hakbang, nagkakaroon ng pagbubuod ng talakayan. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano maaaring magamit ang mga natutunan sa tunay na buhay, pagtukoy kung paano maaaring maharap ang katulad na sitwasyon sa hinaharap. Sa part po na ito, kinakailangan magkaroon ng isang tamang sagot. Ang mahalaga ay natutunan ng mga mag-aaral ang proseso ng ethical na pagdedesisyon at ang epekto ng kanilang mga pagpili. Sa pamamagitan ng proseso ng talakayan at pagsusuri sa iba't ibang pananaw, natututo silang maging mapanuri at makatao at responsable sa kanilang mga desisyon. Yun lamang po ang aking bahagi. Salamat sa pakikinig. Good day everyone! I'm Nadine Legaspi and I will be discussing the best practices and approaches in teaching Araling Panlipunan. First, let's talk about role-playing. This is a tried and true method of teaching Araling Panlipunan. Students would enjoy and learn about the subject by taking on the roles of various historical figures. This approach allows students to step into the shoes of historical figures or common people from the past. By acting out important events and roles, students can better understand the emotions, decisions, and struggles that shape history. It turns a traditional lecture into an interactive experience where students don't just memorize facts, but they live them. For example, role-playing. Role-playing is a highly effective technique for bringing history and societal roles to life. For example, when teaching about the importance of community leaders during the pre-colonial period, students could be assigned different roles such as a datu or chief, babaylan or called spiritual leader, and a common villager in an indigenous Filipino community. The teacher could create a scenario where these characters must come together to solve a problem such as organizing a community harvest or resolving a conflict within the village.
Each student would act their assigned role, with the Datu making decisions, the Babayalan advising based on spiritual beliefs, and the villagers sharing their perspectives. This role-playing exercise not only helps students understand the leadership structures of early Filipino societies, but also encourages them to consider how various roles in the community work together to maintain harmony. By embodying these historical figures, students can better grasp the interconnectedness and complexities of early Filipino life and governance. Another powerful strategy is visualization and imagination exercise. This is one of the most powerful ways to use the power of the mind to generate a mental image of a situation or a historical event. This method encourages students to use their minds to picture historical events or scenes in vivid detail. By visualizing what they've learned, students can connect emotionally with the material and remember it more clearly. This approach taps into their creativity and helps them form mental images that make the history feel real rather than abstract facts. For example, imagination. When the lesson is about the EDSA People Power Revolution, after the teacher discussed the lesson, instead of just asking them such questions about the event or about the lesson, the teacher could ask her or his students to close their eyes and imagine they're standing in the crowds. They could picture the peaceful protest, the unity among Filipinos, and the tension in the air. Afterward, they could describe what they imagined and discuss how the event made them feel. This mental exercise not only helps students visualize the revolution but also gives them a personal connection to that moment in history. Now, let's talk about another teaching strategy called perspective taking. This is a unique strategy in which a pupil is asked to comprehend and respect the viewpoint of another individual. Perspective taking is one of the most powerful approaches to teaching Araling Panlipunan or social studies to elementary learners, as it helps students develop empathy, critical thinking, and a deeper understanding of historical and social context. This method involves encouraging students to view historical events, social issues, and cultural practices through the eyes of different people or groups involved, which helps them grasp the complexity of these topics and promotes social awareness. In the classroom, perspective taking can be implemented through various activities such as discussions and role-playing exercises that allow students to step into the shoes of people from different walks of life. This strategy can be used when discussing the diverse ethnic groups and cultures in the Philippines. Students can be asked to explore what it would be like to live in different regions of the country, such as in the Cordillera Mountains, the Sulu Archipelago, or an urban city like Manila. The teacher might ask, imagine you're a member of the Igorot people in the mountains, living in a small village with traditions that have been passed down for generations. How might you feel about modern developments in cities like Manila? Students can then reflect on the differences in lifestyle, values, and challenges faced by people in rural versus urban areas. Through this exercise, students learn to appreciate the rich diversity of the country and understand the social and cultural factors that shape people's lives. So these three strategies, role-playing, visualizing, and perspective-taking, are powerful tools that make Araling Panlipunan lessons more engaging and help students connect more deeply with the past. They transform history from just a series of events into something personal, meaningful, and memorable. By using these methods, teachers can inspire students to not only learn about history, but to experience in it
ways that encourage empathy, creativity, and critical thinking. That's all for my part. Thank you. Hello everyone! I'm Jodeline B. Manglabnan and I'm the next reporter in this group. Today, we learn something new. But before that, can you please try to look and describe what can be shown in this picture? Very good! That is discussion. We all know that the discussion is the best important to better understand of our student, like what we are doing in our daily lives. So, tinuturuan natin sila sa paraan ng pagdidiscuss at sa pagtatalakay ng mga lesson para maintindihan nila at mas maunawaan kung ano nga ba ang nakapaloob dito sa konsepto. So, let us define what is discussion. Active interaction with the pupils is quite beneficial. So, it means active interaction with the pupils is a powerful teaching strategy that support and engaging of their learning environment to improve understanding, active participation, and to enhance their critical thinking skills. Next is, it is a hope a lively discussion in many teams in Araling Panlipunan. So it means, through teaching the various lessons in Araling Panlipunan, the students becomes more interesting and engaging, lalo na kung ang flow ng pagtuturo ng isang guro ay effective at engaging sa mga bata. Para sa ganon, ay mas maging interesado sila sa kanilang lessons. For example, di ba sa mga ibang subject natin, nagde-demo tayo. So, dapat sa mga bata, pag nagbibigay tayo ng mga activities o mga pa-games, kailangan engaging. Ganon din naman sa discussion. Kapag tayo ay nagtuturo, dapat tama at mas deliver natin ng mas maayos ang ating mga tinatalakay na mga lesson nang sa ganon ay mas maintindihan at mas maunawaan ito ng mga bata. Next is, can you please try to look and think and describe what can be shown in this picture? Very good! That is simulated games. But before that, when we say simulated, it means ito ay paggaya o pagkuha para maging isang tunay at katulad ang isang bagay. So let us define what is simulated games. Simulated games is a imitation or reproduction of the people in a specific setting, may be quite fruitful in simulation games. So here, like what I've said before, ito ay paggaya o paggawa sa isang bagay. Halimbawa, in role-playing, ang mga student ay gaganap bilang isang doktor, abogado, guro, pulis o superhero na katulad nating nakikita sa palabas sa telebisyon. So, it means sa pamamagitan nga ng kanilang pagganap, ito ay nakakapagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa mga sitwasyon o sa mga pwedeng mangyari dito sa ating lipunan. And the next is, the students can empathize with the scenario as a part of the game, provide better solutions to the problems. So, ito ay isa sa mga nakakapagbigay pukaw atensyon sa mga bata, lalo na kung gagamit sila ng mga props, makukulay na mga disenyo na gawa nila, o kaya yung mga costumes na mas magbibigay sa kanila ng interesting at mas ma-engage sila sa mga activities na ibinibigay natin sa kanila. Next is, can you please try to look and describe what can be shown in this picture? Very good is reading and writing. Ang pagbasa at ang pagsulat ay isa sa pinakamahalaga na kailangan taglayin ng bawat individual, lalo-lalo na sa mga kabataan. Dahil hindi lang ang ating kakayahan ang nahahasa, maging ang ating kaisipan ay nahahasa din, lalong-lalo na sa mga bata to develop their own understanding. Halimbawa sa pagbabasa ng libro, mas napapaunlad natin ang ating kakayahan sa paghasa ng pagbasa at pagsulat ng iba't ibang bagay upang sa ganon ay mas ma-develop maging ang ating vocabulary sa pag-iisip, sa pagsasalita at sa paggawa. So now, let us define what is reading and writing. Students may be motivated and inspired. So it means when students is motivated, they feel encouraged and enthusiastic in their learning. And the last is when
instructor or teachers reads the quotation in the class, the students is getting more attentions. So it means when the teacher shares the relevant thoughts in their class, ang mga students ay mas nagiging inspired at motivated, lalong-lalo na mas nagiging engaging ang kanilang learning dahil sa mga tinuturo at shares ng kanilang guro. Good day everyone, I am Mary Rose Mudlong and today I will be discussing the continuation of the best practices and approaches in teaching Araling Panlipunan. But before we proceed to our discussion, let's have a short game first. So this game will be called Pick the Word. All you have to do is to analyze the images that I'll be presenting and then hulaan nyo lang kung anong mga salita yung mabubuo mula sa mga larawan na ito. Okay, so the first one we have a spider web and a chart. What word do you think could be made from this? Exactly, it's web charting. The next one is we have the symbol of recording and an images, pictures. Tama, it's film and photography. The next one we have someone speaking in a book. That's right, it's telling stories. Now down to the last one, we have the symbol of music and an old writing. Exactly, it's songs and poems. So those are the 4 remaining practices and approaches that I'll be discussing today. Now let's first talk about web charting. A web chart can be used to depict the relationship between ideas in this fashion. The students will have a good understanding of complex topics and be able to simplify them via online charting. Also, web charting can be a powerful tool for teacher, especially when teaching complicated lessons in Araling Panlipunan. Say for example, we are to teach the causes and effects of people power revolution. We can use web charting. We can write the top, the main topic, and then we could have another circles underneath that main topic. And on the left, we could have the causes, while on the right side, we could have the effects. And underneath those, like say for example, what causes people power revolution? We can write underneath the causes. The causes of people power revolution is Marcos dictatorship and martial law. Pwede natin siyang isulat sa baba ng causes. And then what's the effect? We could write the ends of Marcos rule and exile. Another one for causes like the assassination of Benigno Ninoy Aquino Jr. in 1983. Well, sa effect naman, we could have the restoration of democracy. So as you can see, web charting makes it easy not only for teachers to teach complex topics, but as well as for students to see how different parts of a topic are connected and how they all contribute to the bigger picture. This helps students to understand complicated historical events and their impacts. Now next is the use of film and photography. Films and photographs are used to capture images of people, places, and events. Can also be a great help for teachers in teaching Araling Panlipunan since it helps students connect with the past and understand history in a more engaging way. Why? Because with the help of images, we can show how indigenous people live their daily lives. And with the help of short clips or films, we can show them what happened during that historical event. And these visual tools will help students to understand the hardship and suffering of Filipinos during that time, making history more real and relatable. The next one is telling stories. Halimbawa, ituturo natin sa kanila yung Philippine Revolution. So instead of just reading dates and facts, pwedeng si teacher is magkwento ng story about sa mga Pilipino na nakapaglaban para sa kalayaan during that time. Or kaya naman pwedeng ikwento ni teacher yung mga challenges na kinaharap ng mga Pilipino noong araw. Or they can even tell the sacrifices they made.
And sa pamamagitan nga ng mga stories na ikukwento ni teacher, mas naiintindihan ngayon ng mga bata kung ano nga ba yun nangyari in the past. Because they could have a glimpse into the lives of real people who lived through those events. So, by sharing stories, teachers can bring history to life and help students understand the past in a more personal and engaging way. Now, the last one is the songs and poems. Topics in Araling Panlipunan are featured in songs and poems. So, yung yung mga topic ngayon is mabisang paraan ng pagpapahayag ng at sa pamamagitan nga ng paggamit ng kanta at tula sa pagtuturo ng mga topic sa Araling Panlipunan at pagkakaroon ng English. And that's all from my part. Thank you! Good morning, everyone. I am Presley Alinette B. Marzan, your last reporter for today. But before we proceed to our discussion for today, we've prepared an activity. So all you need to do is to guess the word. So what have you noticed in this picture? That's right, it is about lesson. How about this one? Very good. It is about planning. So, our lesson for today is about lesson planning. Hindi ba kayo nagtataka kung paano nabubuo ang mga gusali? O kung paano nakakagawa ng mga bagong imbentong kagamitan? Ligid sa ating kaalaman na kung ang mga engineers ay may blueprint bago nila maisagawa ang pagtatayo ng mga infrastructures and buildings na magiging gabay nila upang maging maayos ang gagawin nilang gusali, ang mga guro naman ay mayroon ding blueprints na tinatawag na lesson plan o sa Tagalog ay ang banghay aralin. So ano nga ba ang banghay aralin? Sabi dito, the lesson plan is a structured outlines that guides teachers in delivering instructions, outlining learning objectives, activities, and assessment methods to facilitate students' learning and achieve specific educational goals. Ang lesson plan nga ay ang plano o gabay ng mga guro sa pagtuturo ng isang paksa na kung ano ang mga estratehiya na ating gagamitin sa pagtuturo upang maging epektibo ang ating pagtuturo at magkaroon ng mataas na antas ng kaalaman ang ating mga mag-aaral. Simula pa nang tayo ay nasa unang taon pa lamang ng ating pag-aaral sa kolehiyo dito sa ating kursong kinuha ay tinuruan na tayo ng pagbuo ng isang banghay aralin. Iba't ibang banghay aralin na rin ang ating natutunan gaya ng detailed lesson plan, semi-detailed lesson plan, brief lesson plan, and 7is lesson plan. Gaya ng mga ito, ang pagbuo ng banghay aralin sa Araling Panlipunan ay binubuo din ng 5 parte. Ano-ano na nga ang 5 parte ng lesson plan? Tama! Una, ang layunin. Pangalawa, paksang aralin. Pangatlo ay ang pamamaraan. Ika-4 ay ang pagtataya. At ang ika-5 ay ang takdang aralin. Lahat ng uri ng banghay aralin ay hindi mawawala ang 5 parteng ito. Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga bahagi nito. Una na dito ay ang layunin. Ano na nga ang layunin? Tama! Ang layunin ay naglalaman ng ating mga inaasahan na makakamit ng mga mag-aaral sa loob ng ating pagtuturo. Sa madaling salita, ito ang mga skills and abilities na nais mong makamit ng iyong mga mag-aaral. So, paano nga ba tayo bubuo ng isang layunin? Tandaan lang po natin ang word na CAP. That stands for cognitive, affective, and psychomotor. Ang cognitive na kasanayan or ang kognitibong kasanayan,
dito mo inaasahan na malilinang ang kanilang kasanayang pangkaisipan na kung saan magagamit nila upang ma-enhance ang kanilang higher order thinking skills. Ang affective naman, dito naman inaasahan mong malilinang ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa kanilang pagpapahayag gamit ang kanilang damdamin, saloobin at emosyon. Ang ikatlo naman ay ang psychomotor. Dito naman inaasahang malilinang ang kanilang kasanayan sa paggamit ng kanilang physical or motor skills. Ang gagawin mong lesson plan ay dapat na smart. Una, specific. Dapat ito ay tiyak. Pangalawa, measurable. Dapat ito ay nasusukat. Ikatlo, attainable. Dapat itong nakakamtan. Halimbawa, kung ikaw ay nagtuturo sa mga estudyante ng ikatlong baitang, una mong itatanong sa iyong sarili, kaya ba ito ng mga estudyante sa ikatlong baitang? Ikaapat, result-based na kung saan ito ang makapagdalagdag ng kanilang kasanayan sa iba't ibang larangan. Ikalima ay time-bound. Dapat ay mayroong tiyak na panahon kung kailan dapat matapos ang isang layunin. Ngayong alam na natin kung paano bumuo ng isang layunin, ay dumako naman tayo sa ikalawang bahagi o parte ng Banghay Aralin. Ito ay ang Paksang Aralin. Ang Paksang Aralin ay naglalaman ng paksa o ng iyong tatalakayin sa araw na iyon. Sumunod naman ay ang sanggunian or reference sa English na iyong ginamit sa pagbuo ng isang banghay aralin kung saan mo nakuha ang iyong paksa. Ito dapat ay naglalaman ng pamagat ng libro, baitang, may akda at pahina. Tulad na lamang ng nasa halimbawa, Araling Panlipunan 4, Kagamitan ng Mag-aaral, Tagalog, Kagawaran ng Edukasyon, pahina 95. Kasama din sa bahagi ng paksang aralin ang mga kagamitan o mga materials na iyong gagamitin para maisakatuparan ang iyong pagtuturo. Pwede ang paggamit ng mga larawan, visual aids, video presentation, laptop o mga modelo. Dito din sa parte na ito makikita ang pagpapahalaga or values integration na kung saan hindi lamang knowledge and skills ang dapat nating maituro sa mga bata kundi pati na rin kung paano sila magpapahalaga sa sarili at sa ibang tao. Halimbawa, masiglang pakikilahok sa pangkatang gawain. Ngayong alam na natin ang mga bahagi ng paksang aralin, ay dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng paggawa ng banghay aralin. At ito ay ang pamamaraan. Ito na ang parte kung saan natin makikita ang magiging flow o ang pagkakasunod-sunod ng gagawin nating pagtuturo upang maisakatuparan ang itinakda nating layunin. Sisimulan natin ito sa panimulang gawain. Sa panimulang gawain, dito natin makikita ang mga gagawin mo bago ka dumako sa iyong paksa. Pwede itong simulan sa mga panalangin, pagtatala ng mga batang lumiban sa klase, o balitaan na kung saan pwede kang magtanong kung kamusta na ang iyong mga mag-aaral o kung ano-ano ang ginawa nila noong bakasyon. Dito din sa Banghay Aralin sa Araling Panlipunan ay mayroon tayong tinatawag na pagsasanay o ito ay motibasyon na kung saan isa ito sa pinaka-importante na parte ng Banghay Aralin dahil dito natin makikita o dito natin makukuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Ang halimbawa na nga lang dito ay ang pagpapalaro, pagpapagawa ng activities na kung saan malilinang o makukuha natin ang kanilang atensyon.
Susundan naman ito ng pagbabalik-aral or ng review na kung saan ito ay naglalaman ng mga tanong or pwede ring mga aktibidad patungkol sa nakaraang talakayan upang malaman mo bilang guro kung naaalala ba nila ang huli niyong tinalakay at pwede rin itong maging hudyat na handa na ang iyong mga estudyante para sa panibagong talakayan. Halimbawa, kung ang nakaraan niyong talakayan ay patungkol sa mga planeta sa solar system, pwede mong itanong ano-ano ang mga planeta sa solar system or pang-ilang planeta ang ating mundo. Pagkatapos ng panimulang gawain, ay susundan naman ito ng paglinang na gawain. Sisimulan ito sa pagbuo ng suliranin o ang mga tanong na maaaring makapagbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mag-isip at magamit ang kanilang nalalaman upang masagot ang mga katanungan na may kinalaman sa panibagong talakayan. Susunod ay ang pananaliksik para magsiyasat ng mga mahahalagang konteksto na makapagpapalalim ng kanilang pagkakaunawa mula sa paksang kanilang pinag-uusapan. Pwede silang gumamit ng libro na kung saan ay makakakalap sila ng mga impormasyon na may kinalaman o makapagdadagdag ng kanilang kaalaman sa inyong pag-uusapan o tatalakayin. Dito din nakapaloob sa panglinang na gawain ang pangkatang gawain na kung saan ito ang mga aktibidad na kinakailangang gawin ng bawat mag-aaral sa tulong ng isa't isa. Huwag din nating kalilimutan na mayroon tayong iba't ibang uri ng mag-aaral. Mayroon tayong mga visual learners, auditory learners, and bodily or tactile kinesthetic learners na kung saan ang mga visual learners ay mas natututo kapag nakakakita sila ng mga diagrams, graphs, charts, or ng mga larawan sa pagtuturo. Ang mga auditory learners naman ay mas natututo kapag naririnig nila ang pinag-aaralan. At ang mga bodily or tactile kinesthetic learners naman ay mas natututo kapag gumagalaw ang kanilang katawan. Ngayon, kapag katapos ng kanilang pangkatang gawain, ay kailangan nila itong iulat sa klase o kailangan nilang ipakita kung ano nga ba ang natapos nilang gawain. Bilang guro ay huwag mo din kalilimutan na magtanong patungkol sa pag-uulat na kanilang gagawin upang nang sa gayon ay malaman mo kung talaga bang naiintindihan nila ang kanilang iniulat at ganon din sa mga estudyante na maibigay pa ang mga hinihinging impormasyon na hindi nila nabanggit sa pag-uulat. Pagtapos ng paglinang na gawain, ay susundan naman ito ng pangwakas na gawain. Ito ay ang parte na maaaring magkaroon ng pagkakataon ang guro at ang kanyang estudyante na magkaroon ng tanungan o mabigyan ng kalinawan ni teacher ang tinalakay na paksa. Una na dito ay ang paglalahat. Sa paglalahat, dito natin makikita ang mga tanong na pwedeng ibigay ng guro sa kanyang mga estudyante upang malaman kung nasundan nila or naintindihan ba nila ang kanilang tinalakay. Kasama pa din sa parte ng pangwakas na gawain ang paglalapat o aplikasyon. Dito na mabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mai-apply ang kanilang nalalaman, na kung saan pwedeng gumamit ang guro ng mga scenarios or ng mga bagay na maaari nilang makita o mai-apply sa totoong buhay. Halimbawa na nga lamang dito ay ang pagguhit ng globo o kaya naman ay pagtukoy sa ngalan ng mga kontinente. Pagtapos ng pangwakas na gawain ay pwede na tayong dumako sa ika-4 na parte ng paggawa ng banghay-aralin o ang pagtataya.
Napakahalaga ng parteng ito ng Banghay Aralin dahil dito mo na masusukat bilang guro kung mayroon bang natutunan ang iyong mag-aaral. Ang resulta din ng gagawin mong pagtataya o pagsusulit ang magiging gabay mo kung mayroon ka pang kailangang baguhin sa iyong pagtuturo, sa estratehiyang ginamit mo, at kung sapat lang ang iyong ginawa upang ang mga mag-aaral ay matuto. Ang pagtataya ay naglalaman ng mga tanong na kinakailangang sagutin ng mga mag-aaral batay sa inyong ginawang talakayan. Ngayong alam na natin ang ika-4 na parte ng pagbuo ng isang banghay aralin, ay dumako na tayo sa ika-8 parte ng banghay aralin. Ito ay ang takdang aralin. Ang takdang aralin or assignment ay ibinibigay ng guro kung kinakailangan pa ng mga mag-aaral na mapalalim pa ang kanilang kaalaman sa tinalakay na paksa, o pwede din itong isang gawain na makapagbibigay sa kanila ng pagkakataon na pag-aralan ang susunod na talakayan kung ang lalabas sa kanilang pagtataya ay pasado. Maaari din silang magkaroon ng advanced knowledge nang sa gayon ay sa susunod na talakayan ay mayroon na silang kaalaman mula dito. Dito na nagtatapos ang paggawa ng isang banghay aralin. Bago ako magtapos, ay ating balikan ang ating tinalakay. Ano-ano ang 5 parte ng banghay aralin? Layunin, paksang aralin, pamamaraan, pagtataya, at takdang aralin. Magaling! Ngayon ay mayroon lamang akong ilang katanungan sa inyo upang malaman ko kung natuto ba kayo sa ating talakayan. Una, anong parte ng banghay aralin ang naglalaman ng mga kasanayan na inaasahang makakamit ng mga mag-aaral? Tama, ito ay ang layunin. Ikalawa, anong parte ng banghay aralin ang naglalaman ng panimulang gawain, paglinang na gawain, at pangwakas na gawain? Mahusay, pamamaraan. Ikatlo, mahalaga ba ang pagbuo ng banghay aralin sa iyong pagtuturo? Oo o hindi? Ipaliwanag mo? Magaling! Napaka-importante ng paggawa ng banghay aralin sa ating pagtuturo dahil ito ang magiging gabay natin bilang guro sa ating gagawing pagtuturo nang sa gayon ay maging matagumpay ang ating pagtuturo. Ngayon ay dito na nagtatapos ang aming talakayan. We hope that you've learned something from our discussion for today. And we just want to leave a simple message before we end our discussion. A lesson's objectives are like life goals. They guide us, but the real learnings happens in the journey, not just in the destination. That's all, future educators. Goodbye!